Hi guys, it's me again, Mami Lai, and welcome to my journey. For today's video, more on pictures tayo kasi hindi na ako nakapag-capture ng mga videos and dahil na rin sa mga nangyari. Last March 2, tinakbo po ako sa emergency. This because meron akong dugo sa aking andis and continuous siyang tumutulo. I'm on my 27th weeks ng aking pagbubuntis at medyo risky nga ang aking pagbubuntis ngayon. Actually, nagulantangan lahat kasi kagagaling ko lang din sa hospital at binisita yung anak ng kapatid ko. Iyak ako ng iyak habang papunta kami sa hospital and talagang nagpa-admit na rin kami para ma-monitor talaga yung talagang nangyayari. Why ako nagkaroon ng bleeding or spotting. 3 times nilang minonitor yung heartbeat tsaka yung contraction ko doon sa OR. Then every hour ata yun, sinecheck nila using fetal Doppler yung aking tiyan. And yes, ang pinili po namin is ward. And lahat ng doctors, even nurse, mababait po sila. Yun yung difference with the public hospital. Na-discharge po ako ng March 4 ng umaga. Tinurukan din ako ng steroid para daw po sa lungs ni baby if in case na ako ay mag-labor ng maaga or mag-preterm. Ito yung inubos lang yung dextrose, kaya wala na akong dextrose yan, pero may naka-attach pa rin sa hands ko. Gutom ako at saka nag-uusap kami ni tatay kasi we have plans at binabudget namin yung pera namin para sa panganganak ko. It's just, hindi natin inaasahan na yung binabudget namin ay magagalaw dito sa emergency na to. Mga oras na to, inihintay na lang namin yung discharge notice at billing. At syempre, hinintay natin yung aming lunch kasi kasama to sa bayad. And yes, ganyan lang po ang pagkain ko araw-araw, umaga, tanghali, gabi kasi soft and high fiber diet lang po ang pwede kong kainan. From school, sinundo si Lumi ng parents ko para makauwi na kami. This is my room 406 and na-discharge na ako. And I'm strictly following what doctor said when I got home. Bed rest. Yun lang. Thank you.